Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang labanan ng mga kongresista na gustong ma-impeach si VP Sara. Tatlo na ang naka-file na impeachment complaint na hindi pa umuusad. At ngayon, balita is meron pang-apat na naman na impeachment complaint na ipa-file. So, ano ngayon? Natataranta na ba si VP Sara o tumatawa lang? Bring it on! Hindi ako takot niya. Mas maganda pa na mag-file kayo ng impeachment complaint para masagot ko ang inyong mga reklamo. Okay? So, grabe ang ating mga kongresista, no? Hindi pa umuusad yung tatlo. Magpapile naman. Ito ang balita ng GMA. Some House members muling fourth impeachment rap versus VP Sara. Okay. So yun po ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco on Thursday na yun nga may kumausap daw sa kanya ng mga kongresista na huwag munang i-refer yung tatlong complaint sa Office of the Speaker, hintayin pa daw yung ika-apat. So, ang exact word ni Secretary General Velasco. If they file it on Monday, I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further. Because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a fourth complaint. Okay? The Office of the Secretary General is verifying the 3 impeachment complaints already filed against the Vice President. Ito na. Sabi ni Secretary General Velasco, 10 to 12 House members from both majority and minority bloc have hinted that they were planning to endorse one of the 3 impeachment raps. So, ayaw niyang pangalanan. Okay. Sabi ni Representative Castro, magmi-meeting daw, tatawag siya ng meeting among those who filed the 3 impeachment complaints and yung mga endorsers. Magmi-meeting. They are planning to hold the meeting 3rd week of January. Ito ang kanyang pahayag. Ang hirap na patagalin pa yan. Na nakita naman na natin yung ginawa talaga ni Sara Duterte doon sa mga mamamayang Pilipino sa pundo. Okay? Meaning yung confidential funds. Okay? Tapos, hindi rin naman talaga siya fit doon sa kanyang katungkulan as Vice President sa mga pinagagawa niya. Okay, sige. Honorable Castro, bring it on. Okay, so sabi naman ni VP Sara na wala siyang nilabag na batas at handa siyang harapin ang mga reklamo at sinabi niya former President Duterte will be one of her lawyers for the 3 impeachment complaints she is facing. Wow! Yan, nakaka-excite yan. Father and daughter. Okay? Well, sabi niya, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Yung confidential funds na yan. Ako, nakasubok ako tumanggap, gumamit ng confidential funds. Iba ang utilization ng confidential funds. So, yung mga Mary Grace Piatos, ano pa yung mga hinahanap na mga tao,
normal yan, aliases yan. Hindi mo pwedeng i-reveal yung tunay na pangalan ng iyong mga agents o operatives. So, I don't know kung ang mga taong nag-aakusa, kung normal na pundo, example, pundo na MOOE, yung para sa maintenance and operating expenses, winaldas niya, yan, talagang dapat kasuhan. Kung ano pa, yung pang-proyekto, pangtulong sa mga social services, kung yan ang winaldas, okay. Kaya lang, confidential funds, ibahin mo. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, former COA commissioner, na naging mayor din siya, gumamit siya ng confidential funds. Ilagay mo lang sa sobre yung kung anong clearing document mo, sealed envelope yan, yun na yun, cleared na yun. Ganyan po ang paggamit ng confidential funds. So, sige, bring it on. Kahit anong paninira na nila kay BP Sara for the past 2 years. Anong nangyari? Bumulusok nga yung kanyang rating, but not low enough na parang insignificant na rin siya. Mas mataas pa ang kanyang ratings ikumpara mo sa presidente, ikumpara mo sa Speaker of the House. So, the more na ganito, ginigipit nila si BP Sara, ang nakikita ng taong bayan, lalong lumalakas ang suporta kay BP Sara. Of course, mayroong nawawalan din ng tiwala sa kanya. Kaya lang, nagiging mas solid yung kanyang mga supporters na handang ipaglaban ang isang BP Inday Sara. Okay, so dito, basahin natin itong mga reaksyon dito sa post ni Ed Hugalbot. So, na yan. Okay, okay, so sa mga nabasa ko, nabasa ko sa mga comments, lalong tumitibay ang suporta kay BP Sara, itong pinaggagawa sa kanya. Ito, basahin natin ha. Post ito ni Ed Hugalbot 9 hours ago. Sabi niya, number 1, number 2, not even 3, it's 4. They want for impeachment complaint filed against BP Sara. Sabi niya, ha. Okay. Ang mga reaksyon, people who reacted, 999 people reacted sa post ni E.B. Hugalbot. 737 ang tumawa. Ibig sabihin, tinatawanan lang yung port impeachment complaint. 133 ang galit. So, halos 99%. Sige, bring it on. Hindi kami natatakot. Tinatawanan lang yung port impeachment complaint eh. Okay, ito na. Mga comments, basahin ko lang. Rachel Tagab, itsura nila, damihan nyo pa. Daniel Long, sabi niya, bring it on. The top complaints have been discredited already. Confidential funds, COA gave OVP unmodified report, highest audit rating. And BBM was actually top confidential fund spender. Typhoon trip to Germany. Kasi ito yung isang articles nila, umalis daw si BP Sara, nagpunta sa Germany nung kasagsagan ng bagyo. BBM himself gave travel authority 2 weeks beforehand. Okay. Silence on China. Ito yung isang reklamo. Bakit daw hindi nagsasalita ang BP tungkol sa sigalot sa China?
BBM himself defended her and said it is the job of DFA to comment on West Philippine Sea, not DepEd. Bank accounts worth millions. Anti-Money Laundering Council themselves denied they were Trillanes' source. So, ano pa? Kaya, bring it on. Okay, Tim Hachero, sabi niya, even 10 impeachment, but if you don't have 16 votes in the Senate, your impeachment can't win. Yan ang mas importante. 8 boto lang ang kailangan ni VP Sara. Panalo na siya. Bilangin natin yung 8. Bongo. De La Rosa. Sino ito? Robin Padilla. Jaime Marcos. 2 Villar. 2 Cayetano. 8 na yan. Subiri. Binay. Sino pa? Jingo Estrada. 11. Loren Ligarda. Ito na yung nakikita ng taong bayan na papabor kay VP Sara. 12 na. 8 lang kailangan niya. Kaya, bring it on. Kahit 10. Kaya dito nung makikita, VP Sara is tuwan-tuwa. Relax lang. Cool na cool. Habang mga kongresista, the more the better. Kaya, sige, file sila ng complaint. Tignan natin anong mangyari.